ipagtanim mo yung kasakiman. Kaya pagka nakakakita ako ng taong sakim, gusto makuha lahat ang gusto niya, no? Meron ako nararamdaman na galit sa loob ko eh. Basahin mo yung 28:16 ng Kawikaan 6:2. Ang Pangulo na kulang sa pag-uunawa ay lubhang mamimighati rin. Ngunit siyang nagtatanim sa kasakiman ay dadami ang kanyang mga kaarawan. Pagka ang isang Pangulo walang unawa o kulang sa unawa, mamimighati yun eh. Pipighatiin niya yung kanyang nasasakupan. Kaya nga sa mga manggagawa, sinasabi ko eh, huwag niyong kailanman pipilitin ng mga kapatid na magbigay, tumulong, huwag kayong mamimilit. At huwag rin kayong mananakot. Bayaan niyo sila, kung ayaw nilang tumulong, okay lang. Gagawa ako ng paraan, mangungutang ako. Pero para pighatiin natin yung kapatid, lalo na yung mga dukha, wala namang maibibigay yung kahit anong hingi yung gawin mo, ano maibibigay ng dukha. Pagka ang Pangulo, walang unawa, napipighati yung kanyang mga inaakay. Ngunit siyang nagtatanim sa kasakiman. Ang isang pinuno, o hindi ka man pinuno, nagtatanim ka sa kasakiman, dadami ang kanyang mga kaarawan, sabi ng kasulatan. Ano ba yung ibig sabihin ng nagtatanim sa kasakiman? The original Hebrew word na ginamit dun sa salitang nagtatanim. Ano? Kasi alam natin yung kasakiman eh, pinaliwanag ng kapatid na Daniel, pagsamba sa Diyos-Diyosan yun eh. Pagka meron kang kasakiman, bumabaksak yun sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang taong masakim, mapagsamba sa Diyos-Diyosan. 5:4-5 ng Epeso. 3:5 hanggang 6 ng Kolosas. Ang taong masakim, mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon, yung sinasabi dun sa awit na binasa natin, ang taong nagtatanim sa kasakiman, dadami ang kanyang kaarawan. Tama-tama sinabi ni Kristo eh. Mag-ingat kayo sa kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Nanakim ka ng nanakim, dai-dai mo ng pag-aari, dai-dai mo ng lahat. Pinighati mo pa yung kapwa mo. Kaya dumami yung kayamanan. Eh, hindi dahil dun eh, hahaba ang buhay mo. Sabi kasi ng Diyos dun sa baliw eh. Diba? Sinabi niya dun sa baliw. Yung sa Lucas, marami na ikaw kung pag-aari ngayon. Sasabihin ko sa kaluluwa ko, basahin mo na nga ulit, Sis Luz. Po, sa 12:16. At nagsaysay siya sa kanila ng isang kalinhaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Maiksi pala buhay ng sakim, ano? Marami ka lang pag-aari, maraming taon, kakain ka na lang, inom ka na lang, wala ka ng problema. Eh yung palang maraming taon na yon, hindi ka man lang pala makakaisang buwan. Kasi hihingin ngayong gabi ang kaluluwa mo, sakim, haling, matakaw sa pakinabang. Ang iniisip itatago ko sa bangan. Hindi man lang nakaisip, magbibigay ako sa dukha,
Magbibigay ako ng puhunan sa walang puhunan. Tutulong ako sa mga kapatid. At gagawin ko ang sinasabi ng kautusan. Wala man lang sa isip niya yun eh. Sabi niya, lalagay ko sa mas malalaking bangan. At sasabihin ko sa kaluluwa ko, kumain ka, uminom ka, marami ka ng para sa maraming taon. Hindi ka nga makakaisang taon eh. Ihingin sa iyong gabi ang kaluluwa mo, mapapasa kanino kaya ang lahat ng inihanda mo. Naintindihan mo yon, Sis Luz? Maigsi pala ang buhay ng sakim. Opo, Brad Eli, ganun nga po pala. Pag sakim, maigsi lang ang buhay. Kasi, Tama sabi ni Kristo, mag-ingat kayo sa kasakiman. Bakit? Ang buhay ng tao, hindi dahil sa kasaganaan ng tinatangkilik niya. Yung hindi sakim. Balik tayo dun sa Kawikaan uli, 28:16, Sis Luz. ang Pangulo na kulang sa pag-uunawa ay lubhang mamimighati rin. Ngunit siyang nagtatanim sa kasakiman ay dadami ang kanyang mga kaarawan. Kita mo, samantalang paigsi ang kaarawan ng mga sakim, yun namang kaarawan ng mga taong nagtatanim sa kasakiman. Yung salitang nagtatanim sa kasakiman, ano ba ibig sabihin nun? Ang ginamit na salitang Hebreo ay yung salitang saune. Saune. A primitive root that means to hate personally. Counted as an enemy or foe. Pag nagtatanim ka sa kasakiman, ibig sabihin, galit ka sa kasakiman. Galit ka ron. Sukong ka sa kasakiman. Yun ang nararamdaman ko exactly dun sa mga nakakaramdaman ko mga taong sakim. Gusto lahat ng pwedeng kunin sa'yo, kunin. Hihingi ng, kahit hindi na dapat para sa kanya, hingi pa rin siya ng hingi. May puot akong nararamdaman sa, pala nasa Biblia pala yun. Ngayon ko lang natutunan ito eh. Kasi para bang, pagka nakita ko ang tao namimihasa na, sobra na, no? Nakakaramdam ako ng, hindi maganda. Hindi ko lang kumikibo dahil, ang sabi ng Diyos, huwag kang mapapagod sa paggawa ng mabuti. Hindi naman pala mabuti na pagka sinananakim na at pagbibigyan mo pa, hindi na pala mabuti ang pagsamba na sa Diyos-Diyosan yun eh. Para mo na siyang inilulubog sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya pala kakaramdam sa kaloob ko na galit ako. Hindi ko lang masabi, no? Nasa Biblia pala yun. Siyang nagtatanim sa kasakiman ay dadami ang kanyang mga kaarawan. Yung sakim, maikli lang ang buhay nun. Pero yung nagtatanim sa kasakiman, yung hindi sakim, ibig sabihin ng hindi sakim, alam mo ba ang kalugan ng hindi sakim, Sis Luz? Ano po yun, Brad Eli? Masabi mo yung 21 ng Kawikaan, versikulo 26. May nag-iimbot sa kasakiman buong araw. Ngunit ang matuwid ay nagbibigay at hindi nagkakait. Ayun pala napakalimuhan talaga ng Biblia, no? Ang opposite pala ng kasakiman, yung pagbibigay mo naman. Kasi yung sakim, walang ginawa yun kundi kumabig eh. Pero yung opposite nun, ang matuwid, nagbibigay at hindi nagkakait. Nakita mo yung punto, Sis Luz? Opo, kabaligtaran nga po iyon. Dahil yung sakim, ang gusto niya, makuha niya lahat, pati yung hindi kanya. Samantalang yung matuwid naman, nagbibigay at hindi nagkakait. Hindi ang gusto niya makuha. Opo, nagbibigay po talaga siya. Magka-opposite talaga. Opo. Yung pagiging greedy at saka yung selfless. Opo. Yung selfish at saka selfless ay magka-opposite. Yung kasakiman, ang tawag ng Biblia ron, ay yung nag-iimbot sa kasakiman ay buong araw. Naku, talagang walang araw na hindi siya nag-iisip ng makukuha sa iba. Ngunit yung matuwid ay nagbibigay at hindi nagkakait. Dito mo makukuha eh. Yung hindi sakim, mapagbigay, magandang loob sa kapwa. Pero yung sakim, ay hindi ka makakahut-hut doon. Naintindihan mo, Sis Luz?
Opo, Brother Eli, pag sakim, wala. Hindi ka po makakahingi man lang dahil di ka bibigyan, maramot. Pagkasakim. Hindi ka nga makakautang eh. Opo. Di ba? Opo. Eh kaya nga sinasabi ng Panginoong Jesus para wag tayo maging sakim, bigyan mo sa iyo humihingi, wag mong tatalikdan ang sa iyo nangungutang. Di ba kabaligtaran yun ng pagiging sakim, yung utos na yan, ano? Pagka mapagbigay ka kasi, ligtas ka sa kasakiman. Eh pagkasakim ka, hindi ka magbibigay. Sakim ka nga, gusto mo nga, ikaw ang kumuha eh. Kahit nga at sometimes, at the expense of other people. Alam mong namumroblema na yung kapwa mo, nakuha mo lang yung gusto mo, kulit-kulit ka ng kulit. Di ba ganon? Naku, matindi yun. Islos. Pagsamba pala yun sa Diyos-Diyusan. Yung kasakiman, pumapatak sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kasalanan sa Espiritu Santo yun. Di ba? Eh, yung kumain ka lang ng hain sa Diyos-Diyusan, kasalanan sa Espiritu Santo. Yung mismo pang dumasamba ka sa Diyos-Diyusan, kasalanan sa Espiritu, walang patawad yun. At isa ron ay ang kasakiman. Naintindihan mo yung gravity niyan, Sis Luz? Opo, Brother Eli, grabe nga po yun. Kasi yung pagkain lang ng inihain sa Diyos-Diyosan, kasalanang walang kapatawaran na. Ito hindi lang kumain, talagang sumamba na sa Diyos-Diyosan. Dahil sa pagiging sakim, lalo na po itong napakabigat na kasalanan. Tandaan niyo mga kapatid, ang kasakiman, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Basahin natin uli. Kolosas 3:5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan, ang kasakiman, iyay pagsamba sa Diyos-Diyosan. At yung taong masakim buong araw, lalamnasyon, mananamba, hindi lang minsang sumamba, hindi lang nakasamba, kundi hindi lang sumamba, kundi mananamba pagka masakim. Basahin natin ang Efeso 5:5. Sapagkat talastas ninyong lubos, na sino mang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay walang... Masakim, isang mapagsamba sa Diyos-Diyusan yun. Ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Ayaw, wala kang mamanahin wala kang kaligtasan pagka masakim ka, pagsamba sa Diyos-Diyusan mo, pananatiling na sumasamba ka sa Diyos-Diyusan Ang Diyos-Diyusan mo, sino? Yung sinasakim mo. Bawa, nananakim ka ng bahay, ang Diyos-Diyusan mo yung bahay. Nananakim ka ng sasakyan, ang Diyos-Diyusan mo yung sasakyan. Sinasamba mo yun. Pera, nananakim ka, ang Diyos-Diyusin mo pera, no? Yung interest, yung sari-saring pagnanasa, hindi sila naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang tiyan. Na ang kanilang Diyos, ang kanilang tiyan. Di ba Diyos-Diyusan din yun? Yung tiyan mo, Diyos-Diyusan mo. Kaya nga merong mga tao sabi, hindi ka ako lumuluhod sa mga santo. Hindi ka nga lumuluhod sa santo. Ang takaw mo naman, masamba pa rin sa Diyos-Diyusan. Bakit? Ang Diyos mo, tiyan. Masunod lang yung gusto ng tiyan mo, kahit mangutang ka at magwalang hiya ka na, makakain ka lang ng karne. Nako, maraming, ang lawak ng aral ni Kristo, Sis Luz, nakikita mo yan. Opo, napakalawak po nito, Brother Eli. Talagang hindi po maleletrahan ang eksaktong letra. Ikaw, Brad, may nakikita mo yan? Opo, awa ng Diyos yung liwanag po nitong ganitong katwiran, kapatid na Eli. Ngayon ko nga din lang po narinig ito kasi karaniwan naman po talaga ang ako, noon din po ang alam ko nga po pagka sinabing pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga imahin, mga ribulto, yun po ang pinag-uusapan tungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero yung ganito palang klase ng mga gawain, lalo na po yung kasakiman, kapatid na Eli, ang bigat po pala nito. Mabigat masyado kasi nga po, yung pagkain ng hain sa Diyos-Diyosan
ano po yun eh, hindi ikaliligtas po ng tao yung ganong klase ng trabaho. Abay, yun po pagkain po ng hain sa Diyos-Diyosan yun, ganon nakabigat dahil kasalanan sa Espiritu Santo. Ang tindi po pala ng bigat, ng gravity, noong pong, halimbawa, ang tao po ay sakim, nag-i-interest at talagang gusto niyang makuha yung hindi naman para sa kanya, nararapatan ng Biblia ng pagiging sakim. Mas matindi po ang gravity ng ganong kasalanan sapagkat yun po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung yung po mismong pagkain ng hain sa Diyos-Diyosan ay hindi ikaliligtas po, kapatid na Eli, di lalo na po yung pagsamba mismo sa Diyos-Diyosan, lalo pong hindi kaliligtas yun. Ang isa po nun dito po sa aral na itinuro nyo po sa amin ngayon, nasa Biblia, yung pong yung kasakiman, isa po dun sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kapatid na Eli, mabigat po. Ganun pala ito. Kaya yung mga sakim, yung nakakaramdam ng kasakiman, minsan dahil yan sa kasakiman na yun, kakagalit eh. Pero nasa konsyensya nyo na yan. Nasa konsyensya nyo na sana, ang konsyensya nyo, guided ng salita ng Diyos, magturo sa inyo na umiwas tayo sa kasakiman dahil ang kasakiman ay pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya ako, ang sinasabi kong palagi, mga kapatid, yung sinabi ni Pablo, kung meron tayong pagkain, meron tayong pananamit, masisiyahan na tayo roon. Sapagkat wala tayong anumang dinala sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Sabi ni Pablo kay Timoteo. Tayong masyadong ambisyoso. Nalulungkot ang kalooban ko pag nakakita ako ng mga taong masyadong ambisyoso. Masyadong kasi ako, may ambisyon din ako eh. Pero ang ambisyon ko, hindi para mag-ipon ng para sa aking sarili. Laging ambisyon ko sa buhay, makapagdugtong sa aking kapwa. Yun ang aking ambisyon. Siguro kaya na naman ako hindi pinabayaan ng Diyos. Marami na rin kasi akong mahirap na lang sabihin pa yun siguro. Hindi ko na dapat sabihin. Pero tandaan niyo mga kapatid, sinasanay tayo ng Diyos na maging magandang kalooban, mapagbigay sa kapwa, maalalahanin sa kapwa, maging makonsiderasyon sa kapwa. To the extent na tayo malugi na. To the extent na tayo na ang maubusan. No? Ayon. Kinukuha na yung tunika mo, bibigay mo pa yung balabal mo. Ibig sabihin, that is the fullest of charity that you can do. Na inalis na yung tunika mo, binigay mo pati balabal. Kasi, kung may tunika ka, sobra lamig, yung balabal na itatakip sa tenga yun at saka na itatakip sa ulo para makumpleto yung comfort ng kapwa mo tao. Kaya ang sabi ni Kristo, merong gustong ipagsakdal ka, kunin ang tunika mo, bigay mo pati ang balabal. Ba't naman maghihintay ka pang ipagsakdal? Kung may maganda kang kalooban, kahit hindi ka ipagsakdal, bigyan mo na siya ng tunika at balabal. Di ba ganoon, kapatid na Luz? Opo, wag mo nang antayin ipagsakdal ka pa, bigyan mo na siya kung meron ka namang maibibigay. Yun. At yun ang pinakamagandang virtue ng isang Kristiyano. To take something from him and give it to others. To alleviate the sufferings of others. Halimbawa, kung kailangan ng kapiraso ng buhay mo, o ang kapiraso ng iyong pag-aari, o ang iyong buhay ay maidugtong mo sa pangangailangan ng kapwa, magawa mo yun. Ako marami na kasi akong ganun na mga endeavor na ginawa sa buhay na mabigyan ng hanap buhay ang kahit na sino, mabigyan ng matitirhan kung kaya ko. Ginagawa ko yun kapatid na Luz Pero pag nakaramdam na ako ng sakim na pati na yung hindi na dapat iasa sa iyo, iaasa pa rin sa iyo, nakakaramdam na ako ng kaba na hindi yata tama ito. So I had to disassociate myself. Dapat na ihiwalay ko na yung sarili ko sa mga ganong tao na
mga kinakakitaan ko na ng kasakiman. Kasi sabi sa Biblia, you have to hate that. Dapat mong kapuotan ng pagiging sakim o pagiging covetous. Tayong lahat dapat magalit doon sa pagiging covetous kahit na yung sarili mo, ang kagalitan mo. Kaya sinabi ni Kristo ang hindi mapuot sa kanyang sariling buhay man ay hindi maaaring maging alagad ko. Kaya para sa ating lahat mga kapatid, ang counsel ng Diyos na ito, ang payo ng Diyos na ito, umiwas tayo sa kasakiman at pag hindi tayo iiwas, makakagawa tayo ng isang kasalanang napakabigat, yay papatak sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Pero kung iiwas tayo sa kasakiman, mararanasan natin ang mga pangako ng Diyos sa Biblia. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap.